Submarine, yung mga maliliit na submarine nasa katubigan natin. Andiyan na Unmanned si yun, unmanned. Commodore Jay Tariela, Oo. spokesperson ng Coast Guard sa West Philippine Sea. Commodore, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning po. Hello Sir Joel, Ma'am Weng, magandang umaga po sa inyo at magandang umaga rin po sa inyo mga taga-subaybay. Ano Good morning estado, ano estado, Commodore, nung research ship na yan ng China na hanggang ngayon nasa tubig pa rin ba natin yan? Hindi na Sir Joel, nakalabas na siya ng exclusive economic zone natin yesterday. Anong oras siya lumabas? Kasi nung umaga, monitored pa daw eh. Anong oras na siya nakakalabas po ng EEZ? Well, around 7 p.m. 7 p.m. kagabi. Kagabi. Nakalabas pala. na siya ng exclusive economic zone Buti natin. lumabas, parang di yata tayo pinapansin. Kare radio challenge natin, hindi tayo iniimik. Hindi sila nagre-respond sa radio challenge natin. But this particular Chinese research vessel, Sir Joel, no? Ang ginawa niya lang, tumawid siya sa atin, papasok, and then last June 7, nang na-monitor natin, pumasok to sa exclusive economic zone. And then tumawid siya ng June 9. Kumbaga, na-verse niya lang tayo, tumawid lang siya sa exclusive economic zone. And then it stayed for 22 days sa may Pacific Ocean. No? Doon siya nag-conduct ng marine scientific research. At ang layo nito sa Guam is only like 42 nautical miles. And then after 22 days, pumasok siya uli sa exclusive economic zone natin, pabalik ng Guangdong province. Dumaan lang. Tama Yes. ba? Hindi naman siya nag-research din sa atin kasi kung medyo bumaybay siya, tumagal siya diyan, baka ano ba possible research materials ang pwedeng makita diyan sa ating tubig diyan sa Cagayang But area. etong Shangyang Hong 05, Sir Joel, no? Meron siyang capability magbagsak ng mga underwater drone. Ayun, no? Meron din siyang Kita mo yan. unmanned underwater vehicle, UAV. So, there are possibilities na kung sakali mang dumaan siya, pero definitely nagbabagsak siya. So, it's still pa rin, no? Concerning pa rin. Kung kaya't nung na-report, no, na padaan siya sa exclusive economic zone natin up north, the Commandant of the Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, decided to deploy an aircraft to challenge and also monitor etong Chinese research vessel na to. Doon sa June 7 to June 9 na nandito siya sa ating EEZ, Commodore, saang lugar ito? Well, pumasok siya, Ma'am Weng, nung June 7 Oo. sa 130 nautical miles off the coast of Ilocos Norte. Ilocos Norte. Yes. Doon din siya And banda then, lumabas ng June 9. nung lumabas siya sa kabilang side na, ma'am. Kabilang sa Cagayan side na. Doon sa panahon na yun, yung araw na yun, June 7 to June 9, dire-diretso lang ang paglalayag na, hindi sa tumigil, based sa monitoring po ninyo. Dire-diretso lang. But the quite interesting, Ma'am Weng, no, Opo. is yung irregular speed niya. Sometimes it will increase speed Oo. and then eventually bumabagal. So, it's a bit suspicious kung bakit it took long for the Chinese research vessel na more than 48 hours siya bago tawirin yung Yun nga eh. So yung possibility na nagsagawa Nagbagsak siya ng siya. research dito, mataas dahil doon sa kanya naging behavior. Or nagbagsak siya o naglabas siya ng ng underwater drone. Well, that is a possibility, Ma'am Weng, no? Pwede niyang ibinagsak ito nung dumaan siya and then eventually nung bumalik na siya ng June 31 until August 1, no? Ay ni-retrieve niya naman yung mga drones na binagsak niya. That's also another possibility. Gaano po ba kadalas na pinapasok tayo ng research vessel ng China, Commodore? Parang ang dalas-dalas nating nababalitaan na meron sila ditong ganyang klaseng barko. Alam mo, Ma'am Weng, ngayong taon na to, we were able to document an alarming number of Chinese research vessels. Oh my. This is the first time ngayong taon. Kung last year, ang minomonitor natin is the swarming of Chinese maritime militia, China Coast Guard, and even PLA Navy warship. Ngayong 2025, ang alarming na para sa amin, may significant increase is the higher number of Chinese research vessel na pumapasok sa exclusive economic zone natin. Nakakailan na po tayo na monitor na pumasok since January? Well, I still don't have the exact data, Ma'am Weng, no? But for example, itong nakaraang buwan ng July, no? We actually monitored 4 Chinese research vessel. Isa lang yung Shangyang Hong 5 na
dun sa 4 na minonitor natin. So imagine kung every month meron tayong 3 or 4, it's still alarming, no? Dahil kung naka-July na tayo, kung may 3 Chinese research vessel tayo, that means meron tayong incursion of Chinese research vessel of almost 20 to 22 Chinese research vessel. Okay. Commodore, ito ang tanong namin ni Weng. Radio challenge lang ba pwede natin gawin sa kanila? Well, we did radio challenge. We also deployed Coast Guard vessel. Maalala mo, Sir Joel, yung 97-meter together with the 44-meter vessels. Marami na tayong instance na they were driven away by the Philippine Coast Guard vessels, no? So, to answer your question, Sir Joel, no, that's on the part of the Coast Guard. That's how we do things. We challenge them and we escort them out of our exclusive economic zone. Hindi naman po sila lumalaban pag ano, yung pag tinataboy sila. So far naman, Ma'am Weng, wala tayong, lalo na pag sa barko, no? Especially for the 97-meter vessel. Hindi naman sila nagre-resist. No? Okay. Ang ginagawa lang talaga nila agad is they retrieve yung mga evidences na magagamit against sa kanila, particularly the UAV, dahil it's too costly for them to lose it. Alright. Commodore, salamat. Mag-ingat ka. Thank you. Magandang umaga po. Morning. Maraming salamat po, Sir Joel, Ma'am. Good morning, sir. Commodore J. Tariela, spokesman, Coast Guard, West Philippine Sea. Oras natin, 8:50. Hilingan, walang pinoprotektahan.